Sumigaw si Jumo, bastardo. Akala mo ba uubra ulit ang parehong mga trick? Bumagsak ang tubig sa kanya, gumalaw sa kanyang katawan, at tumama sa lupa. Nagsimulang masunog ang kanyang mga kamay at ang buong katawan niya ay nasunog din. Tumingin siya sa kanyang katawan na nag-aalala at nagsabing, ano ito? Tumingin si Sohan sa kanya at ngumiti. Ang katawan ni Jumo ay nagsimulang masunog at galit na galit siyang sumigaw. Lahat ay nakatingin sa kanya nang may pagkabigla. Ang mga miyembro ng White Heaven Demonic Cult ay naguguluhan sa kanilang nakikita. Si Chanek ay nag-isip ng galit, anong uri ng teknik ang ginamit niya. Tumalon si Sohan mula sa tubig at inatake si Jumo. Tumingin si Jumo sa kanya at galit na sumigaw, bastardo, sabay atake. Mabilis na umatake si Sohan pabalik at sinabi, sumasayaw habang hawak ang aking espada. Galit na umatake si Jumo. Ngumiti si Sohan at tinapos ang kanyang sinabi, at gumagamit ng lason habang ikinakampay ang aking espada. Namula ang mga mata ni Sohan dahil sa galit at inatake niya si Jumo. Nagulat si Jumo habang tinititigan si Sohan. Pinugutan ni Sohan ng ulo si Jumo mula sa katawan at ngumiti, pwede mo akong tawagin na demonyo ng unorthodox faction na walang kulang. Nahulog ang katawan ni Jumo mula sa katawan at naglaho sa hangin. Galit na galit si Chanek. Tumayo si Sohan sa lupa at ngumiti, pagkatapos ay tinadyakan ang katawan ni Jumo at itinapon ito sa lawa. Tinititigan siya ni Chanek, Kieno, at ng ibang miyembro ng White Heaven Demonic Cult nang may galit, na parang hindi nila nagustuhan ang kanyang ginawa. Tumalikod si Sohan at tumingin sa kanila, itinaas ang kanyang espada, at masayang itinaas din ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga espada. Tumingin si Sang sa kanya at ngumiti. Tumingin si Sohan sa kanila at masayang naisip, oo, sumigaw kayo. Walang dahilan para matakot. Ang kawalan ng takot sa kamatayan, at ang pagkakaroon ng kasiyahan sa isang laban kung saan ang buhay mo ang nakataya, hindi ba yun ang esensya ng unorthodox faction? Guguluhin ko kayo bilang bahagi ng unorthodox faction hanggang sa mamatay ako. Ang bawat miyembro ng White Heaven Demonic Cult ay agresibo at nadismaya. Ang isang lalaking nakatayo sa likod ni Chanbik ay ang Wind Lord, at sinabi niya, kayong lahat ay masyadong matigas. Natural lamang na mapapagod siya kalaunan. Ito ay isang laban na hindi pabor sa kanya. Kung patuloy tayong magpapadala ng mga tao, makukuha natin ang ulo ni Jin Sohan. Tumingin si Chanek sa kanya nang may gilid na mata. Tumawa si Sohan at sinabing, may napakagaling kayong strategist. Sumagot ang Sword Lord ng may ngiti, tumahimik ka, Jin Sohan. Tumingin si Sohan sa kanya, muling tumawa, at sinabing ng may pang-aasar, mukha kang pinakamatanda, pero napakakapal ng mukha mo para magpanggap na hindi ka lalaban. Napakagaling mong strategist, hindi ka mukhang kabilang sa White Heaven Demonic Cult, sino ka ba? Nag-alab ang galit ng Wind Lord dahil sa mga salita ni Sohan at sumagot ng galit, hindi ka dapat magbibida. Pinutol ni Sohan ang kanyang sinasabi at sumigaw ng galit, tumahimik ka. Napagtanto ko na wala namang saysay ang pangalan mo. Isa kang matandang tao, kaya manatili ka na lang sa likuran. Galit na galit ang Wind Lord, ano? Sinabi ni Chanbik, Lord Heavenly Wind, huwag kang patulan. Tinanong ni Heavenly Wind Lord ng walang galang, sino sa tingin mo ang pumapatol? Malakas na sumigaw si Sohan, sino ang susunod kong kalaban? Tinitigan siya ng galit ng lahat. Lumapit si Sohan sa estatwa ng Chunan at ngumiti. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng Chunan at bamulong ng may ngiti. Ikaw ba, Third Young Lord, ang magiging susunod kong kalaban? Tinitigan siya ng may galit ni Chanek at Kino. Si Kino ay galit na galit at sumigaw, pangahas ka. Tumingin si Wind Lord at Sword Lord kay Sohan at inisip, hindi lang talaga umaasta si Hyun na parang baliw, kundi baliw talaga siya. Tumingin si Sohan sa estatwa at sinabi, ano? Inaasahan mong maghihiganti ang iyong nakatatandang kapatid para sa nakababata niyang kapatid? Hinampas ni Sohan ang kanyang ulo at muling sinabi, siguro dahil bato ka kaya hindi mo maintindihan. Walang paraan para gawin niya yun. Hindi siya pumunta rito bilang nakatatandang kapatid mo kundi bilang bise-pinuno ng kulto. Hindi mo ba narinig? Nakikinig ang mga tauhan ni Sohan at tila nagulat sa kanyang mga sinabi. Si Sal at Sang ay ngumiti, at inisip ni Sang, nahihibang na naman siya. Tumingin si Sohan sa estatwa at sinabi, nakikita ko na. Sumigaw si Sohan, bise-pinuno ng kulto. Tumingin sa kanya si Chanek ng agresibo, at ramdam ang matinding tensyon sa hangin. Ngumiti si Sohan ng pang-aasar at sinabi,
ito ang iniisip ng nakababata mong kapatid. Kung dumating ka bilang vice-pinuno ng kulto, ikaw ang huling lalabas. Kaya bilisan mo at ipadala ang susunod mong tauhan. Muling ngumiti si Sohan ng matalim at sinabi, sakaling nakalimutan mo, ang lugar na ito, ang Changi Lake, ay kung saan namatay ang sex demon at ang demonist. Bilang respeto sa kanila, huwag kang magpadala ng baguhang pinuno ng demonyong hukbo. Galit na galit ang mga miyembro ng White Heaven Demonic Cult at sinabi, pangahas na minamaliit mo ang aming kulto ng ganito. Sumigaw si Sword Lord, Grand Lord, pumili ka ng isang mandirigma. Hindi ko na kayang pakinggan ito. Tiningnan siya ni Chanek ng galit at inisip, Heavenly Sword Lord, ikaw mismo ang lumaban. Sinabi ng guardian ni Jay Kino na si Guangjong, ako ang haharap sa kanya. Tumingin sa kanya si Chanek at nagtanong, Guardian Guang, sigurado ka ba? Buong tiwala itong sumagot, mapuputol ko ang isa sa kanyang mga braso. Sinabi ni Chanek sa kanya, mag-ingat ka, magaling siya sa mga diskarte at sining ng lason. Tiniklap ni Guang ang kanyang mga kamay, yumuko, at nagsabi, makakamtan ng batang lord ang dakilang tagumpay. Mahigpit na hinawakan ni Sohan ang kanyang espada at sinabi, dakilang tagumpay. Nakakaaliw, hinawakan ni Guang ang kanyang espada at galit na sinabi, Jin Sohan. Tumalon siya at umatake kay Sohan, galit na sumigaw, tigilan mo ang pagsasalita. Umiwas si Sohan sa atake at bumagsak ang espada ni Guang sa lupa. Mula sa likuran ay umatake si Sohan, pero napansin ito ni Guang at hinarang siya. Nagsimula silang magpalitan ng atake at depensa, at nagulat si Guang kay Sohan. Tumayo si Sohan sa likod ng estatwa ni Chanen matapos umatake. Tumingin si Guang sa estatwa at hindi umatake pabalik. Ngumiti si Sohan at muling umatake. Naisip ni Guang ng galit, damn it. Galit na sinabi ni Kino dahil sa mga labi ng nakababata kong kapatid. Sumigaw si Heavenly Sword Lord, mahalaga ba ang kanyang mga labi ngayon? Utusan siyang huwag nang magtuon ng pansin dyan at lumaban na. Galit na tiningnan siya ni Chanek at Kino. Muling sumigaw si Heavenly Sword Lord, mahalaga ba ang kanyang mga labi ngayon? Utusan siyang lumaban na at huwag nang magtuon sa bagay na yan. Galit na sinabi ni Kino, bantayan mo ang iyong pananalita. Pinag-uusapan natin ang mga labi ng aking kapatid ngayon. Sumagot si Heavenly Sword Lord, Batang Master, hindi ba pareho lang ang nakikita natin ngayon? Si Sohan ay umatake kay Guang mula sa likod ng estatwa ni Chanen. Inatake siya pabalik ni Guang, ngunit muling tumalon si Sohan at pumwesto sa likod ng estatwa. Itinigil ni Guang ang kanyang espada malapit sa leeg ng estatwa, halos tumama ito. Ngumiti si Sohan ng pangaasar at sinabi, sayang naman. Lalo pang naging agresibo si Guang, ngunit ngumiti lang si Sohan at muling umatake, pagkatapos ay bumalik sa likod ng estatwa. Galit na sinabi ni Guang, duwag ka. Sagot ni Sohan, duwag? Kayo, mga bastos ng White Heaven Demonic Cult, mukha ba akong duwag sa inyo? Galit na galit ang mga miyembro ng White Heaven Demonic Cult habang tinitingnan siya. Tumalon si Sohan mula sa likod ng estatwa at ngumiti. Sabay sabi, kung gayon, sisirain ko ang estatwa gamit ang sarili kong mga kamay. Naguluhan sina Chanek, Kino, at ang iba pa habang nakatingin sa kanya. Iniatake ni Sohan ang estatwa gamit ang kanyang espada, pero hinarang ito ni Guang at itinulak siya pabalik. Bumangga si Sohan sa pader ngunit muling tumalon na may mas malakas na puwersa papunta sa estatwa. Nakatayo si Guang sa harapan ng estatwa, hinaharangan si Sohan ng sunod-sunod na atake. Galit na sumigaw si Heavenly Wind Lord, nakakainis. Bakit mo pinapansin ang estatwa? Tumayo si Sohan sa lupa at ngumiti, sabay sabi, tama siya, sirain mo na yan ng mag-isa mo, hintayin kita. Galit na tiningnan siya ni Guang at inisip, damn it, hindi ako makapag-concentrate sa laban. Kung magpapatuloy ito, matatalo ako. Sisirain ko na lang kaya ang estatwa? Sumigaw si Chanek, bakit mo gagawin yan? Kapatid ko yan. Patayin mo si Jin Sohan. Hinigpitan ni Guang ang hawak sa espada at galit na inisip, damn it. Itinaas niya ang espada at sinabing, opo, sir. Tumingin si Sohan sa kanya at ngumiti ng pangaasar, sabay sabi, mga siraulo, mayroon ng panloob na alitan. Tumalon si Guang para umatake at galit na sumigaw, tumigil ka. Pinagsama ni Sohan ang kanyang mga espada at mabilis na inikat ang mga ito, inatake si Guang. Yumuko si Guang at umiwas sa atake. Tumama sa lupa ang mga espada ni Sohan.
Tumayo ng diretso si Sohan at sinabi, "Hindi mo dapat iniwasan yun." Hinawakan ni Sohan ang kanyang mga espada mula sa gitna at sinabi, "Naputol ko tuloy." Galit na tanong ni Guang, "Ano?" Pagkatapos ay lumingon siya sa estatwa na nag-aalala. Hinigpitan ni Sohan ang hawak sa kanyang mga espada, muling pinagsama ang mga ito, at inatake si Guang mula sa likuran. Napansin ni Guang ang atake at hinarang ito ng kanyang espada. Tinitigan siya ni Sohan at inilagay ang isa pang espada sa kanyang leeg. Nabilaukan si Guang at umagos ang dugo mula sa kanyang bibig at leeg, kitang-kita ang pagkagulat sa kanyang mukha. Tiningnan ni Sohan ang kanyang espada sa leeg ni Guang na may kasiyahan. Bumagsak si Guang sa lupa. Tinitigan siya ni Cole at inisip, gumawa siya ng pagkakataon para sa sarili niya sa pamamagitan ng pagpapalingon kay Guang. Pati ang pagbabago ng anyo ng kanyang armas. Gumagamit siya ng maraming peking galaw at pati psikolohikal na manipulasyon sa kanyang mga atake. Talagang iba ito sa martial arts ng Mount H-Sec. Ganito siya lumalaban matapos talikuran ang daan ng espada. Ngumiti si Sal nang may kasiyahan at inisip, tama, ganitong klase ng tao talaga siya. Ang galit ni Chanek, Kinu, Wind Lord, at Sword Lord ay lalo pang tumataas. Sinabi ni Sohan, "Liharo, dalhan mo ako ng alak." Sumagot ito, "Opo, Alliance Leader," at mabilis na lumapit sa kanya. Inabot ni Haro ang bote ng alak kay Sohan habang galit na sumigaw ang mga miyembro ng White Heaven Demonic Cult, si Liharo yan, ang pinuno ng ika-4 na seksyon ng Special Squad. Pinagtaksilan niya ba tayo para sa unorthodox faction? Kinuha ni Sohan ang bote at ngumiti kay Haro, sabay sabi, "Kilala ka nila, batiin mo ang mga dati mong kaibigan." Galit na sumagot si Haro, "Wala akong kaibigan." Itinuro ni Sohan ang mga miyembro ng White Heaven Demonic Cult at tinanong, sino sila kung ganun? Galit na sumagot si Haro, "Mga bastos na dapat patayin sa oras na ito." Ngumiti si Sohan at sinabi, "Tama." Sumagot si Haro, "Salamat." Sinabi ni Sohan, "Sumunod ka." Sagot ni Haro, "Opo, Alliance Leader." Galit na galit ang mga miyembro ng White Heaven Demonic Cult habang nakatingin sa kanya. Uminom si Sohan ng alak at ngumiti, sabay sabi, "Ang sarap nito." Nagkulay ube ang mga mata ni Sohan. Napatitig sa kanya ang mga tauhan niya at inisip, may lason sa mga mata niya. Itinaas ni Sohan ang bote at ngumiti, sabay sabi, "Ang sino mang nauuhaw, lumapit." Ngumiti ang mga tauhan niya at inisip, ang galing ng Alliance Leader sa pandaraya. Tinanong ni Sang na may pangaasar, may lakas ba ng loob ang mga yan na inumin ng alak na iniinom ng Alliance Leader? Sumagot si Faction Leader Go na nakangiti, "Yan din ang iniisip ko." Nagtawanan sila. Galit na galit ang mga miyembro ng White Heaven Demonic Cult at inisip, ang lakas ng loob nilang pagtawanan kami. Ngumiti si Sohan at sabi, "Wala bang nauuhaw? Kung ganun, uubusin ko na ito." Galit na galit si Nabik at iba pa habang nakatingin sa kanya. Ininom ni Sohan ang alak at inisip, hanggang ngayon, pinapainit ko lang ang laban. Ngayon, papatayin ko na ang mga pinuno para pahinain sila. Tinitigan ni Sohan sina Chanek, Kinu, Wind Lord, at Sword Lord, sabay inisip, ang Vice Cult Leaders na sina Ju Chanek at Ju Kinu, ang dalawang patriarch. Kailangan kong patayin ang higit sa isa sa kanila. Mas magiging pabor sa amin, kahit magresulta ito sa isang all-out war o ang Berserk Demon ang siyang lalaban sa halip. Ngumiti si Sohan at sinabi, "Vice Cult Leader, kunin mo ang bangkay ng kapatid mo." Galit na tumingin sa kanya si Chanek. Ngumiti si Sang sa gilid at inisip, inuutusan niya ang Vice Cult Leader, pero mahirap tanggihan ang alok. Ang galing niyang mang-asar ng tao. Nagtitigan sina Sohan at Chanek. Samantala, sinubukan ng dalawang lalaki ng White Heaven Demonic Cult na buhatin ang estatwa ng Chunan. Nagtitigan sila at nagbilang para magkasabay. Naglalakad si Sohan sa paligid nila at sinabi, "Mag-ingat kayo sa estatwa." Tiningnan siya ng mga lalaki at nagbigay ng senadoryas na bilisen. Ginamit nila ang kanilang lakas para itaas ang estatwa. Tinawag sila ni Sohan, kaya nagtatakang tumingin sila sa kanya. Tinitigan sila ni Sohan at sinabi, "Tingnan niyo ang braso." Nagtaka ang mga lalaki na humahawak sa estatwa at inisip, huwag mo siyang pansinin. Nang itaas nila ang estatwa mula sa lupa, nalaglag ang kamay ng estatwa. Napatitig sila sa kamay ng gulat, sabay na takot. Ang bangkay ng ikatlong batang master. Galit na tumingin sina Chanek at Kino sa kanila. Umiling si Sohan na tila dismayado at lumapit sa kamay ng estatwa,
Sabay galit na sabi, mga bastos kayo. Sabi ko mag-ingat kayo, inayos ko yan ng maingat. Ngumiti si Sohan na may masamang balak at sinabi, White Heaven Demonic Cult, hintayin niyo, ako na ang pupulot para sa inyo. Natakot silang lahat habang nakatingin sa kanya. Habang tumatakbo ang mga tauhan ng White Heaven Demonic Cult na bitbit ang estatwa, sinabi ni Sohan, kalimutan niyo ba ito? Itinaas niya ang braso ng estatwa mula sa lupa. Sumigaw ang isang lalaki, sabi ko, ayos na. Umatras ang mga tauhan papunta sa kanilang mga kasamahan, ngunit patuloy na tinutulak ni Sohan ang sitwasyon, sabay sabi, paano magiging ayos yan kung kulang ng isang braso? Nagtitigan sina Chanek at Kino na galit at iritado, samantalang ang Sword Lord at Wind Lord ay napapangiti sa sitwasyon. Habang hawak ang kamay ng estatwa, lumakad si Sohan papunta sa lawa at sinabi, hindi ko pwedeng iwan ito rito. Nakatingin ang mga tauhan niya sa kanya nang nagtataka at inisip, gagawin niya kaya yun. Tumayo si Sohan sa gilid ng lawa at sinabi, sa totoo lang, wala naman kayong pakialam dito. Galit niyang itinapon ang kamay ng estatwa sa lawa na ikinagulat ng lahat. Nang mahulog ang kamay sa tubig, isang tawanan ang narinig ni Sohan at tumingin siya sa pinanggalingan nito. Ngumiti si Kino na may masamang intensyon at sinabi, talagang baliw ka. Galit na sumagot si Chanek, Kino, hindi pa oras mo para kumilos. Ngunit galit na tinanong ni Kino, paano mo masasabing huwag kumilos matapos makita ang ginawa niya? Naglakad si Kino papunta kay Sohan, habang galit na tumitig si Chanek sa kanya. Nakatitig naman sina Wind Lord at Sword Lord kay Kino at naisip, sa wakas, kumikilos na ang pangalawang anak. Galit na sumigaw si Kino, Jin Sohan. Ngumiti si Sohan at sinabi, itinapon ko ang braso ng ikatlong anak bilang pain, at nakakuha ko ng malaking huli. Galit na sinagot ni Kino, tumahimik ka. Sinabihan ni Chanek si Kino na kumalma at labanan si Sohan, at naisip ni Kino, tama si H-Nim. Kapag mas nagalit ako, mas kontrolado niya ako. Tumingin si Sohan sa bangkay ni Gayang at inisip, kumikilos na ang pangalawang anak para sa kanyang kaluwalhatian. Sinabi nga niyang gumawa ng isang bagay na dakila. Itinaas ni Sohan ang bote at ngumiti, mas magaling ka kaysa sa vice leader. Hinagis ni Sohan ang bote sa hangin na ikinaalala ng lahat. Nang huminto ang bote sa harap ni Kino, ginamit niya ang espada para hatiin ito sa dalawa. Ngumiti si Sohan at sinabi, kamangha-mangha. Naisip ni Kino, ginawa niya yun para malaman kung anong armas ang gamit ko. Hindi lang siya basta baliw, lahat ng kilos niya ay planado. Nagtitimpi si Kino at sinabi, hindi ka pa handang mamatay, kaya hindi ko natatanungin ang iyong huling salita. Ngunit sinabi ni Sohan ng bastos, mayroon akong huling salita. Galit na sumagot si Kino, sabihin mo na. Ngunit ngumiti si Sohan at biglang nagsabi, sa totoo lang, hindi ko na kailangang sabihin sa'yo. Nagngit-ngit si Kino at umatake. Hinarang ni Sohan ang atake, at nakatayo silang magkatapat, parehong mahigpit na hawak ang kanilang mga espada. Patuloy silang nag-atake at nag-block sa isa't isa, habang iniisip ni Sohan, hindi lang ang yelo ang advance sa kanyang sining, maging ang kanyang posture ay matatag, na tila natutunan niya ang swordsmanship ng Orthodox faction. Habang nagpatuloy ang kanilang laban, pinapanood ng mga tauhan ni Sohan ang laban at naisip, naiintindihan ko na kung bakit nagboluntaryo ang alliance leader na makipaglaban. Gaano kaya kami katagal makakapagtagal laban sa isang tulad niya? Habang nakatitig sina Sohan at Kino sa isa't isa, muling umatake si Kino ng buong lakas, at hinarang ito ni Sohan gamit ang kanyang espada. Dahil sa kanilang nagtatag isang enerhiya, isang malaking butas ang nabuo sa lupa. Patuloy na umiinit ang kanilang laban, habang parehong ayaw magpatalo dahil sa kanilang lakas at determinasyon. Pinagmasdan ng mga tauhan ni Sohan ang laban ng mabuti, samantalang umiti si Chanek habang tinitingnan ang mga ito. Muling umatake si Kino ng may matinding lakas, ngunit agad itong napigilan ni Sohan gamit ang kanyang espada. Habang nakatitig sila sa isa't isa, inisip ni Sohan, nagkalat na ako ng paralytic powder at acid, pero nagawang iwaksi ni Kino ang mga ito. Si Kino naman ay nag-iisip, mas malakas siya kaysa sa inaasahan ko. Ang mga teknika niya sa espada ay kakaiba. Hindi ko siya matatalo gamit lamang ang espada, kakailanganin kong gamitin ang aking ice arts. Itinulak ni Kino si Sohan at inihagis ang kanyang espada sa lupa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagpatama ng yelo kay Sohan. Habang pinagmamasdan ito ni Sohan, naisip niya, mga ice arts.
Tumalon siya palayo habang sumabog ang yelo at biglang lumitaw si Kino sa harap ni Sohan ng napakabilis. Nalito si Sohan sa bilis ni Kino at muling umatake si Kino gamit ang kanyang isang kamay. Hinarang ni Sohan ito gamit ang kanyang espada, ngunit mabilis na kumilos si Kino gamit ang kanyang pangalawang kamay. Sa pagkabigla ni Sohan, tumalon siya agad, ngunit isang piraso ng kanyang damit ang nahuli ng yelo at napunit. Si Kino ay patuloy na mabilis na umaatake gamit ang kanyang mga kamay, at nagtatanggol naman si Sohan gamit ang kanyang espada. Sa kanilang laban, maraming yelo ang nabuo sa paligid.